said unto me, let us go to the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us worship the Lord. Enter his gate with thanksgiving, come into his courts with praise. Sing of his mercies made new every day, and praise his holy, praise his name. I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go, let us go, let us go. Oh, come, let us worship the Lord. Come, let us worship the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo para sa ating tawag sa pagsamba. Ipagbuni natin ang banal na araw ng ating pagtitipon, sapagkat ang Diyos na banal ay sumasa atin. Hinahangad niya ang pusong naghahanap ng katarungan at isinasabuhay ang mabuting ugnayan sa loob ng isang tahanan at kinabibilangang pamayanan. Papaghariin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, ngayon at magpakailanman. Tayo pong lahat, sa gitna ng iba't ibang pagsubok at hamon ng buhay, ang pag-asang dulot ng kanyang pagdatal at tiyak na pakikipamuhay ng banal na diwa, ang siyang magsisilbing lakas at inspirasyon natin sa tuwi-tuwina. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Manatili po tayo nakatayo at sama-sama po nating awitin ang himno ng pagpupuri, Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kagalakay na mamalas, sa nilikha mong lahat. Mga anghel umaawit, papuring walang patil. Gubat bukid kabundukan, harang at karagatan. Ibon ay nananawagan, awit ng kagalakan. Sikana asinayan, bendisyon mo't nawanwan. Puon kat narasa kaya, hubog kat kinaimbag. Amin na akyat kenaya, o Diyos isugat upang. Agayat isurunatan, kaisun pagayatan. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Love divine is reigning o'er us, binding all living its span. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of love.
manatili po tayo nakatayo para sa ating panimulang panalangin. Diyos na sa amin laging kumukupkop at kumakalinga, nagbigay ng buhay sa amin at lumikha sa bawat isa upang mamuhay na may dangal at sa iyo kumilala, nawa ang pagsamba namin ay maging daluyan upang lalo pang mabuksan ang aming isip, puso at buong kalooban at maunawaan ang inyong pagkatawag sa amin. Nang sa gayon, kami makapagpatuloy sa aming pakikiisa at pakikihamok sa buhay, na lubos na naghihinagpis, dulot ng pagkamakasarili at pagkamapaminsala. Patnubayan nawa kami ng inyong karunungan at akayin sa buhay na lipos ng pag-asa at kapayapaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsiupo. Sa umagang to, tinatawag po tayo ng ating Panginoong Diyos na sama-samang magsisi sa ating mga kasalanan at tamuhin ang kanyang pagpapatawad. Sa gitna ng maraming kaguluhan at bagabag sa ating lipunan, tayo ay tinawag na magpalaganap ng liwanag, ng pag-asa at ng kapayapaan. Subalit sa maraming pagkakataon, atin itong nakakaligtaan. Nagkukulang tayo sa pagsasabuhay sa dakilang komisyon ng ating Panginoon. Tayo ay lumapit sa Panginoon upang magsisi at magbalik loob sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Buong pagpapakumbabang dumudulog kami sa iyo, aming Diyos. Kinikilala namin ang mga nagawa naming pagsalansang. Hindi ka namin inibig ng higit kanino man at sa anuman. Hindi namin inibig ang aming kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Hindi naging pantay ang aming pakikitungo sa iba. Mayroon kaming pinaburan o kinilingan. Hindi namin pinakinggan ang daing ng mahirap at ng mahina. Nagsawalang kibo kami sa gitna ng pagsasamantala ng iba. Patawarin mo po kami sa hindi namin panindigan sa katwiran at pananahimik sa kawalang katarungan. Bigyan niyo kami ng pag-asa, ng lakas ng loob at tatag ng hangaring gawin ang inyong kalooban. Amen. Mga kapatid ko sa Diyos, ito ang mabuting balita na binibigay sa atin ng Panginoon. Bilang mga taong pinatawad at may bagong ugnayan na kay Kristo, ialay natin ang ating mga sarili sa Diyos. Siya ang nagturo sa atin ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Sa alay ng ating katapatan, tayo ay kanyang kinalulugdan. Tayo pong lahat, purihin ng Diyos ang magpakailanpaman. Amen. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
and renew a right spirit within me. Muli, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, pinagdiriwang po natin ang ating tinatawag na Stewardship Month. Mga kapatid ko na nagsasamba rito sa Pilipinas at kayong nasa abroad. At ito po ang ating pagdiriwang ng ika-18 linggo pagkatapos ng Pentecostes. Tunay nga pong pinagpala tayo ng Diyos ngayon sapagkat sa ating pagdiriwang ng Christian Education Month ay makikita natin sa pamamagitan ng mga larawan ang iba't iba nating mga kapatid sa pananampalataya na nakikilahok sa ating mga Sunday schools, sa ating mga Bible studies, at sa ating mga cell group. At matutunghayan po rin natin, pagkatapos ng mga pahayag nito, ang isang patutuo tungkol paano binago ng buhay nila o niya sa pamamagitan ng pagdalo ng mga gawaing to at lalo po siyang lumapit sa paanan ng Panginoon. Sa susunod na linggo, sa ika-3 ng Oktubre, taong 2021, ito po ang ating pagdiriwang ng tinatawag nating World Communion Sunday. At sa linggo pong to, ang ating pong mangunguna sa ating pagsamba ay gagawin po o pangungunahan ng ating komite ng Church and Society sa ating komperensya annual upang itaas po natin ang ating mga indigenous people. So sa panahong to, tayo po ay magsasama-samang pagdiriwang at magdiriwang ng pagpapala ng Diyos na binigay sa mga taong to. Ngayon po, tunghayin po natin ang ating video presentation tungkol sa ating mga Christian Education Ministries at pagkatapos po ay yung patutuo ng ating minamahal na kapatid.
Hello everyone, my name is Rose, and I have been part of Good Samaritan United Methodist Church since I was a baby. I was actually baptized in Good Sam, and I went to children's Sunday school as well as summer Bible camps every end of the school year. On top of that, I had my confirmation also in Good Sam. I became a Sunday school teacher when I got a little older, and even dabbled in being part of the chorale and psalm in my early 20s. With all that said, you will be justified if you believe that I have always been a Christian believer for my whole life. That's a fair assumption, but the truth is, I did not become a true part of the Christian church, or even a true Christian at heart, until I was much, much older. In fact, even as I was singing choir songs and becoming an expert in Bible stories and verses, I didn't know what it was really like to be a true follower of Christ. I even went through a period of my life when I believed myself to be an atheist, or at the very least, an agnostic searching for answers. So, what made me change? Or rather, what's the turning point? I don't know, to be honest. Unlike in television shows, there was no great tragedy that suddenly made me realize that there is a God and His Son was Jesus Christ. No one said something to me in such a perfect way that completely convinced me of my faith overnight. No Morgan Freeman in Bruce Almighty kind of life experience. Rather, I think it's prayer that changed me. No, in fact, I believe it's prayer. Prayer from the people I loved, prayer from the people who cared about me and were concerned that I was straying from the correct path. God truly works in mysterious ways, and I just slowly realized that I cannot completely believe that all of this is random. Case in point, one of the things that really fascinated me and also helped me gain one step closer towards believing in God is the realization that our Earth is just the right distance. It's not so close to the sun that it will turn like Mercury or Venus, but we are also not so far from the sun that life cannot be sustained due to a perpetual winter, similar to planets like Mars, Jupiter, and Neptune, etc. The size of the Earth is also just right. Not too big like Jupiter or too small like a once classified planet we all know and will miss. Everything is balanced. And you cannot say that this was all a coincidence. The more I tried to be scientific in my way of thinking, to the point that Richard Dawkins even became one of my favorite authors. He is a famous atheist, by the way, who made it his life's work debunking religion. And one of my favorite books of his was the one he penned called The God Delusion. But see, that's the beauty of knowledge. Knowledge is power. Knowledge is a gift. And knowledge is a blessing. Because the funny thing happened. The more I read about why we could not possibly be created by God, the more I see that everything is perfectly created, that it could not be an accident. And that helped me, knowing that good or bad, the beautiful and ugly, they all have a place in the world, and they all work in a way that somehow seems to serve a higher and better purpose, even if we don't understand it yet, or ever. Maybe there will never be a way to completely explain the world and the things that make things tick, or why things happen the way they do. But what I do know, the day I started believing that there is a higher power, and the day I chose to believe that this higher power could only be our one true God and His Son, Jesus Christ, that's when a lot of things finally made sense to me. Now, I won't claim that I have all the answers now, but since accepting Him fully in my heart, I realized that I will be okay not knowing all of life's answers because He will always be there to protect and guide me nonetheless. So take it from a once lapsed believer, it really helps solidify your faith, not just to believe in your heart or believe with your mind, but also believe through actions.
So I am encouraging everyone to be a part of His church, and please join our different ministries and activities such as our choir, our outreach ministry, prayer warriors, Bible study group, and so many others. If you have any concerns or inquiries on how to join with our increased digital connectivity, help and answers are just one message away. I am grateful for this opportunity to speak about my experiences on how I found God. And I hope that it resonated with the people who really needed to hear it. I hope and pray, should you still be in the dark, just like me in the past, you will eventually find the light. And for those whose eyes have already been opened, please be the miracle that someone else might need today, as you just might convert a non-believer without realizing it. Thank you everyone for your time and support, and God bless us all. Sa dakong ito po ng ating pananambahan, tayo pong lahat ay tumayo at itaas natin sa Diyos ang ating mga Christian Education Ministries at ang pamilyang Del Rosario na nagpatotoo. Tayo po'y manalangin. Tunay nga Diyos, kayo ang Diyos ng nakaraan, ng pangkasalukuyan at ng panghinarap. Kayo po nagturo sa amin upang masumpungan kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas, mag-aral sa banal na salita, at magsama-sama upang lalo pong matuto sa inyo pong mga makalangit na katuruan. Tinatalaga namin, O Diyos, ang mga Sunday schools na to ng inyong iglesia, ang mga guro, ang mga kasapi po nito, ang mga iba't ibang Bible study groups mula Lunes hanggang Sabado. We commit and we commend them, all of these, to you, Lord, kasama ang aming mga cell groups. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga dumadalo nito, ang mga nagtuturo sa mga gawain to. Pagpalain niyo po ang aming paglalakbay pananampalataya, nang sa gayon, lalo pong lumalim at lumawak ang aming pagkilala sa inyo tungo sa kabanalan ng buhay at pagtalima sa inyong mga utos at sa inyong mga ibig paggawa sa amin. Salamat po sa mga taong to at sa mga ministries po ito ng The Good Samaritan First United Methodist Church. Sa inyong dakilang pangalan o Kristong aming guro, ito po ang aming dalangin. Amen. Magsiupo na po tayo. We are the Labayan family from Quezon City. I am Lorraine. I am with my spouse Ray, sons Noel and Nathan. Please join us in reading our scripture for today by opening your copies of Bible at home. Our first reading is from the book of Esther, chapter 7, verses 1 to 6 and 9 to 10, and chapter 9, verses 20 to 22. I will be reading from the New International Version. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet, and as they were drinking wine on the second day, the king again asked, Queen Esther, what is your petition? It will be given you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Then Queen Esther answered, If I have found favor with you, your majesty, and if it pleases you, grant me my life, this is my petition, and spare my people, this is my request. For I and my people have been sold to be destroyed, killed, and annihilated. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet because no such distress will justify disturbing the king. King Xerxes asked Queen Esther, Who is he? Where is he? The man who has dared to do such a thing. Esther said, An adversary and enemy, this vile Haman.
Then Haman was terrified before the king and queen. The Harbona of one of eunuchs attending the king said, "A pole reaching to a height of 50 cubits stand by Haman's house." He said he had it set up for Mordecai, who spoke up to help the king. The king said, "Impale him on it." So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai. Then the king's fury subsided. Mordecai recorded these events, and he sent letters to all the Jews throughout the provinces of King Xerxes, near and far, to have them celebrate annually the 14th and 15th days of the month of Adhar, as the time when the Jews get relief from their enemies, and as the month when their sorrow was turned into joy and their mourning into a day of celebration. He wrote them to observe the days as days of feasting and joy and giving, presents of food to one another and gifts to the poor. Our second reading is from the book of James, chapter 5, verses 13 to 20. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil, in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. May the Lord add His blessings upon the reading of His word. Mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ng mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Ito po ay masusumpungan natin sa aklat ng Marcos Kabanata 9, talata 38 hanggang 50. Sabayan niyo po ako, nabasahin po ang ating gospel o mabuting balita sa aklat ng Marcos, Kabanata 9, 38 hanggang 50. Ito po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang hangad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalahan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa
ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mga mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano na mapapaalat ito? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Give unto me according to your word, according to your promises. I can stand secure. Come upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, O Lord, give unto me. Good morning. This Sunday, we recognize the many care groups and Bible study groups of our church. Attending church every Sunday is important to the Christian believer's spiritual growth. But it should not be our only interaction with fellow believers on a weekly basis. Christianity is best experienced as part of a community. I am Gemini Patugalan Paraso, and growing up in the Good Samaritan Church, I have seen how our small groups have evolved. I remember the days when the Bible study groups were not yet held in people's homes, but rather on Sundays, you will see different Sunday school groups scattered in their assigned pews of our church before the start of each service. My father-in-law, Papa Chris, had his long-standing Sunday school group meeting in the front pews. Personally, I grew up in Sunday school where I learned the song, "Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so." This song is the essence of why we meet in care groups. We learn about Jesus' love more deeply as we see and hear about how He works in other people's lives. I currently attend the Mary with Merry Hearts on Saturday nights together with 7 other sisters. We laugh, we share, we pray, we study God's Word, and then we laugh some more. I cannot even begin to think how my Christian growth would be like without the support of my care group. For those of you who grew up in Sunday school, walk down memory lane with me as the choir sings for you a beloved Sunday school song. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He
loves me, He will stay. He'll stick close beside me all the way. He's prepared a place for me, and someday His face I will see. Yes, Jesus loves me. Yes, He loves me. Yes, Jesus loves me. Loves me. Yes, my Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, yes, Jesus loves me. Oh, yes, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Good morning, One Good Some Farm, isang mapagpala, mapagpagaling at mabiyayang araw sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Kasihan nawa kami ng iyong banal na spirito sa pakikinig ng iyong salita. Pagpalain po ninyo ang iyong lingkod at kayo po ang tumayo sa kanyang harapan at maipahayag ang iyong mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Bago po isulat ang humiliyang ito sa umagang ito, isip po ako ng isip kung ano ang salin sa Tagalog ng salitang insecurity. Kadalasan kasi inaasahan na isinasalin natin sa Tagalog ang insecurity bilang kababaang o kahinaang loob. Pero sa tingin ko po, hindi ito ang eksaktong kahulugan. Dahil ang insecurity na nasa isip ko ay yung kapag nai-insecure ka dahil may ibang kasali, pero para sa'yo dapat puwera sila, dapat hindi sila kasama. Hindi man naman yun selos, hindi rin naman inggit. Ano po ba talaga ang ganitong klase ng insecurity? Katawa-tawa, wala tayong salin sa Tagalog, no? Sa salitang insecurity. Sa halip, sinasabi natin, nakaka-insecure ka naman. O kaya naman, insecured ka sa akin, ano? O kaya naman, huwag ka nang ma-insecure sa kanya. Ano? Sakit nating lahat ang insecurity. Sa iba't ibang anyo, iba't ibang antas, at iba't ibang panahon, at sa iba't ibang tao, o kahit bagay, lugar, pangyayari. At ang nakakatawa, baka pati sa hayop may insecurity po tayo. Pakatinong nga po ang inyong katabi, ano ang insecurities mo sa buhay? Ano ang insecurities mo sa buhay? Kapag sumagot po siya ng wala ako insecurities, ano? Malamang, iyan po ang insecurity niya. Insecure siyang malaman mo na may insecurity siya. Nakakalungkot po kasi, mga kapatid, kahit sa loob ng simbahan ay apektado ng insecurity. Huwag na po tayong lumayo. Tignan na lang natin ang ating mga sarili. Tayong mga tinaguriang taong simbahan, church people. Tayong mga magkakapanalig. Tayong mga magkamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Tayong magkaka-churchmate. Hindi ba? Totoong paminsan-minsan ay lumalabas ang insecurity natin sa isa't isa. Ops, aminin, huwag kang mag-deny. At ang insecurity ay lason na nakamamatay.
meron ngang pumapatay dahil sa insecurity. Kaya hindi tayo umaangat, hindi tayo sumusulong dahil sa mga insecurities natin sa buhay. Aminin natin yan, mga kapatid. Kaya ito pong insecurity na ito ang hahatak at ihila sa atin, pababa, pabalik, kaya hindi tayo makapag-move forward. Di ba? Insecure ka eh. Insecurities, mga kapatid. Laiko, diakonesa, pastor, at kahit obispo, walang exempted. Lahat may insecurities sa buhay. Sa bahay, sa trabaho, sa school, no? Sa Senado, sa Kongreso, kahit sa Malacanang. Napakarami niyan. Makikita natin at matatagpuan natin ang samot-samot saring insecurities. Kaya nga may mga circle tayo, o may mga close circles po tayo, may mga cliques po tayo, mga sila-sila, pero meron din namang tayo-tayo, kami-kami. Hindi sila kasali, etsepwera sila, may mga kanya-kanyang grupo. Masakit, mahirap tanggapin, nakakalungkot. Pero bahagi ito ng katotohanang maging sa loob ng ating iglesia, mga Kristiyano, mananampalataya, ay may mga kanya-kanyang insecurities sa buhay. Pero hindi naman po nakapagtataka na maging sa loob ng simbahan, ay may mga tao talagang insecured. Bukod sa bahagi na ng kahinaan nating ito, ang pagkakaroon ng insecurities, maging sa Biblia, ay may mga kwentong naglalantad ng insecurities ng ilang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng kaligtasan. Gaya halimbawa ng mga apostol na nasa ating ebanghelyo ngayong umaga. Hindi rin pala exempted ang mga ito sa insecurities. Wow! Nang makita raw nila ang isang taong hindi nila kasamahan, pero nagpapalayas ng demonyo sa pangalan at sa pamamagitan ni Jesus, pinagbawalan nila siya. Ang kapuna-puna pa, hindi nila kinonsulta muna ang may-ari ng pangalan na ginagamit ng taong ito na nagpapalayas ng demonyo. Sino po yon? Si Jesus. Makikita natin na basta-basta na lang nila sinuway ang taong iyon. Mabuti at sinabi naman ni Juan, ang totoong dahilan ng kanilang ginawa. Hindi naman namin siya katropa eh. Hindi namin siya kasamahan. Sapagkat hindi natin siya kasamahan, hindi natin siya ka-works. Hindi kasama sa group of friends natin. Hindi siya kasama sa 12 chosens. Magandang alalahanin, mga kapatid, na sa puntong ito, itong sina Juan at mga kasamahang alagad mismo ay may tuturing ding mga taong labas, outsiders, sa kanilang sariling lipunan. Kung ano ang husga sa kanila ng mundo, ay siya rin ang husga nila sa kapwa-tao. Anong karapatan nilang umasang tanggapin at ituring ng mabuti, gayong pinagbabawalan naman nila sa paggawa ng mabuti, dahil lamang sa hindi nila siya kabarkada o katropa? Paano kayo rirespeto kung ikaw nga hindi ka marunong rumespeto? Paano mo katatanggapin kung ikaw nga hindi marunong tumanggap? Hello? Basic! Sa mundong inaasahan nilang kikilala at tatanggap sa kanila, sa ngalan ni Jesus, hinihiling din ni Jesus sa mga apostol, sa mga alagad, na ipagkaloob din ang ganong klase ng kabutihan sa iba. Amen? Hindi banta kay Jesus ang kabutihan ng mga wala sa kanyang mga hinirang. Kung ang masidhing kaabalahan ni Jesus ay ang kabutihan ng lahat, kahit sinong nagsasagawa ng gawain ng Diyos ay kaibigan, kapatid, kakampi, kasangga, kamanggagawa natin sa Panginoon. Mas mapapadali pa nga ang ministeryo, mas mapapabilis pa nga ang ating pagbimisyon. Hindi ba? Para kay Jesus, basta paggawa ng kabutihan, kahit sino, pwede, kahit sino, welcome. Basta in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus.
Kahit sino pwede, basta naglilingkod, gumagawa ng mabuti, huwag nating sawayin, punahin, awayin, o huwag na tayong ma-insecure. Sabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan. Baka may mga pinagbabawalan din tayo, pinipigilan din tayo, sinasaway din tayo, hinahadlangan, minamaliit, sinisiraan, at baka may mga pinagbabantaan tayo sa paggawa ng mabuti dahil lamang sa hindi natin siya feel. Hindi natin siya kauri, hindi natin siya kabarkada, hindi natin siya type. Hindi natin kapartido o kapananampalataya kasama sa iglesia. Hello? Parang sinasabi ni Jesus sa atin din ngayon, huwag ninyo siyang ganyanin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Dapat kaibigan ang turing natin sa lahat ng mga gumagawa ng tunay na kabutihan kahit pa hindi natin sila kasamahan. Kakampi sila, hindi kalaban, kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi karibal sa posisyon o karangalan. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang kompetisyon ng kung sino ang mas banal, sino ang mas magaling. Hindi rin ito palakasan kay Lord, hindi kung sino ang mas malakas sa Panginoon. Kaya hindi dapat tayo nag-aaway-away o na-insecure sa iba dahil hindi naman sila kaaway. Kapanig natin sila, kapanalig natin sila sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Ano po ang tunay na kaaway natin? Ang sabi po, ang totoong kaaway natin, kalaban natin, itinuturo rin sa atin sa umagang ito sa ating ebanghelyo kung sino ba dapat ang talagang dapat nating sawayin o pagbawalan ay yung mga nagdadala sa ating mga tao sa kasamaan. Ang mga ito ay maaring mga tao o mga aspeto sa buhay natin mismo. Ano po? May pagkamarahas nga po ang pahayag ni Jesus tungkol sa mga ganitong klase ng tao o ganitong klase, no? Sabi niya, mabuti pa ang isang tao na siya'y bitinan, ng isang malaking gilingan sa kanyang liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala. Wow, heavy yan, pastora. Napaka-radical din po ni Jesus dito. Ang sabi niya, kung ang kamay mo, ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo, putdemon, tagbatamon, sabi sa Ilocano. Mabuti pa ang mapunta sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mga paa mo naman ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putdemanan, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog sa impyerno. At kung ang iyong mata, ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Nakakatakot, hindi ba? Kabut-butang, urelak tigerger. Pero hindi naman po pakay ng ebanghelyo na takutin tayo. Mas lalo rin naman pong hindi nito inaasahan na gagawin natin ito ng literal. Ang pagtatali sa leeg ng gilingang bato, ang pagputol, o pagtapon sa dagat, at ang taong sanhi, ang pagtapon sa dagat ng taong sanhi ng pagkakasala, o pagputol ng kamay at paa, o pagdukit sa ating mata, kung ito ang mga nagdadala sa atin sa kasalanan. Sa halip, pag-isipan nating mabuti. Sa dinami-rami ng ating mga insecurity sa buhay,
Nai-insecure rin ba tayo na hindi tayo makakapasok sa langit ng gayon-gayon na lamang? Gagawin ba natin ang lahat makapasok lamang sa kaharian ng Diyos sa langit? Iiwan ang masasamang nakaka-impluensya sa bawat isa sa atin, tatalikdan ang masasamang nakaugalian, babaguhin ang paraan ng pag-iisip, mapabilang lamang tayo sa kaharian sa langit. Kung ano-anong mga insecurity ng mga tao sa ating panahon. Dami, lalo ngayong pandemya, yung pandemic, kaliwat kanan, harap likod, taas baba, kahit saan. Pero baliwala sa kanila, kahit buhay pa sila, ay sinusunog na ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Na-insecure ba tayo, mga kapatid, na hindi tayo mapupunta sa kaharian ng Diyos sa langit? Instead, naisipin natin, no, at hindi tayo patulugin ng mga insecurities natin sa buhay o insecurities natin sa ibang tao, bakit hindi natin isipin ang security natin sa Diyos, ang seguridad natin sa Diyos? Alam po ninyo ang aking ikinababahala? Nababahala ako sa mga taong hindi pa nga alam at wala pa nga atang kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan, o assurance of salvation, ay kung ano-ano na ang pinagkakabalahan at pinaggagawa sa buhay. Taliwas sa pamumuhay o sa mga plano. Taliwas ang pamumuhay at sa mga plano sa kanila ng Diyos. Hindi umaayon, kundi umaayon sila sa takbo ng mundong ito. Makapasuron, kung naninihinang ko, makasurunak, mabadtripak, kung paanong, one good sampam, mahalagang makita at tanggapin natin ang ating kanya-kanyang insecurities sa buhay. Importante ring matukoy natin at mapanindigan natin ang natatanging pinagmumulan ng ating tunay na seguridad. Hindi po sa mundong ito. Ang seguridad mo ba ay nagmumula sa iyong mga samahan, malalaking grupo or partido, kayamanang material ba, kapangyarihan ba, mataas na posisyon, kasikatan, o si Jesus? Kung si Jesus ang sagot mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Marami tayo riyan. Ang seguridad natin ay tanging kay Jesus lamang. Ang ating kagalingan, kalakasan at pag-asa ay sa Kanya lamang magmumula. Kaya huwag ka nang ma-insecure, pwede ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang ma-insecure. Sa Panginoon, meron tayong security. Kung anuman yung bumabagabag at nagpapahirap sa atin, lalo ngayong panahon ng pandemya, wala tayong peace of mind, kagulo-gulo, mga politiko na hindi na malaman kung anong posisyon ang tatakbuhin, kung kanino gugrupo at kanino sasama. Mga kapatid, ang tunay na kasiguraduhan at kapayapaan, kagalingan natin ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Yung mga gumagawa ng mabuti at tama, kakampi at kasama natin yon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, good morning, one good sampam. Amen. Mga kapatid ko sa Diyos, narinig na po natin ang natatanging awit ng ating mga koro, The Bible Tells Me So, at napakinggan na rin po natin ang mayamang mensahe ng buhay na binigay po sa atin ng ating buting pastor, Pastor Dan Halog. Sa ganitong pamamaraan, tayo po'y tumugon sa kabutihan ng Panginoon at ihandog po natin ang ating mga alay sa Kanyang harapan. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay nito ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos.
Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Ngunit pag sumikitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo ayon sa Mateo, Kabanata 6, talata 31 hanggang 33. Kaya naman, minamahal ko, tayo'y inaanyahan ng naihandog natin ang ating mga ikapu, mga pangako at kaloob, at maging ang ating mga sarili sa ating buhay na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating doksolohiya at pagkatapos ay ialay natin sa harapan ng Diyos sa kanyang altar ang ating mga ikapo at handog sa kanya. Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Iwang Banal. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, tanggapin po ninyo ang aming mga handog na kapahayagan ng aming papuri at pagpapasalamat. Tulungan ninyo kaming maggamit ang mga kaloob na ito sa pagsusulong ng mga gawaing magdudulot ng pag-asa at kagalingan sa inyong bayan. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin at gawing daluyan ng inyong pagkalinga sa mga kapatid naming hikahos. Patuloy ninyo kaming gamitin upang isulong ang inyong misyon sa pamagitan ng ministeryo ng Iglesia. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Come on, Church! Patuloy nga nating pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan.
Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo. Sa pagtatapos po ng ating gawain, ng ating pagsamba sa umagang to, mga kapatid ko sa pananampalataya, muli pinupuri po natin ang ating Panginoon sa ating naganap na Recognition Sunday nung nakarang linggo ng ating pong itaas at i-recognize ang ating mga anak at mahal sa buhay sa kanilang mga tagumpay, accomplishments, and honors na kanila pong nakamit sa school year na to. At nagpapasalamat rin po tayo, mga minamahal ko, sa napakagandang mga bulaklak na inalay po ng ating mga kapatid, ang ating minamahal na kapatid na si UP Agbayani sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, ika-26 ng Setyembre, at sa pamilya Cruz at Magtoto sa pagpapasalamat. Isang diwa ng pagpapasalamat sa matagumpay na operasyon sa puso at mabilis na pag-recover ni Maria Andrea Cruz. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa kaarawan ni Dayan noong ika-18 ng Setyembre. Sumpungan po natin ang Panginoon at tayo po'y sama-samang manalangin. Tayo po'y manalangin. O Diyos ng langit at ng lupa, ang naglalang po sa amin mula sa alabok, nagbigay ng hininga ng buhay at binigyan po kami ng pagkakataon upang una, masumpungan po kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas at lumakad
tuwi-tuwi na sa daan ng kabanalan, nagpapasalamat po kami sa lingong to at sa buwan ng Setyembre na alam namin ay patapos na. At patungo na po kami sa buwan ng Oktubre, ang aming pagdiriwang ng Leyte Month, parangal sa aming mga kapatid na laiko. Salamat o Diyos sa buhay, sa aming pamumuhay, pati na sa aming ikinabubuhay. Kayo pong lahat ang nagbigay nito. Sa pagkain sa aming hapag, damit sa aming mga katawan, bubong sa aming mga ulo, pag-aaral at katalinuhan sa aming mga anak, at pati na trabaho sa aming mga kamay, kayo po, Diyos, ang may akda ng lahat ng ito. At sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, sa aming mga Sunday schools, sa aming mga Bible studies, cell groups, at iba pa pong manggawain, inatang niyo po lahat sa amin ito upang lalo po namin kayong makilala. Hindi lang bilang isang Diyos, hindi lang bilang isang Panginoon, kundi isang tapat at tunay na kaibigan. Maraming salamat po. Nagpapasalamat rin kami, O Diyos, sapagkat kayo po ang nagbibigay ng hilom sa aming mga katawan. Kagaya po ng pagpapagaling na binigay niyo po sa aming minamahal na Pastor Jimmy Sembrano at ang kanyang sambahayan. Kay Sharon Joy Chubong, at pati na ang operasyon na ginawad nyo kay Maria Andrea Cruz. Salamat o Diyos na sa gitna po ng rumaragasang pandemya sa aming bayan at sa mundong aming ginagalawan, kayo pa rin o Panginoon ang nagbibigay ng kagalingan sa mga anak nyo. Sa mga anak nyong sina Apolonia Medriano, si Dr. Ana Krishna Bautista, si Ramses Enrique Margaret Gabi, si Ate Ligaya Miranda, pati na si Engineer Jesse Bibay. Salamat o Diyos at pinagaling nyo na at pinapagaling pa ang pamilya Pinlac, pati na si Kuya Romy Pinlac, si Gladys S. Rico, si Merla Sembrano. Naging tapat po, O Kristong Banal, ang inyong anak na si D.S. Dexter Ceballos. So ngayon po, tinataas po namin siya. Nasa banig pa po siya ng karamdaman sa Mary Johnson Hospital. We pray for healing for him, O Lord, pati na ang kanyang mga minamahal sa buhay. Pati na si Marloni de Guzman Policarpio, si Jonathan Simon Rivera, si Colonel Danny Gomez at ang kanyang pamilya, si Richie, John and Rosie Abillera at ang Duro family. Hindi lang po, Panginoon, COVID ang dumadako sa aming katawang lupa. Marami rin po ang may sakit sa amin. Kaya't ngayon, tinataas po namin ang nanay ni D.S. Dex na si Dalisay Ceballos, ang operasyon, ang napipintong operasyon sa ika-27 ng Setyembre ni Marilyn Raagas. O Lord, we pray for healing for Mercy Flor Heredura Kirk sa kanyang sakit na lupus. Pagpalain niyo po siya, pagalingin niyo po siya, O Lord. At igawad niyo rin ang pagpapagaling sa pamilya Heredura Kirken Lubidad, pati na ang pagdadalang tao ni Ate Joy. Panginoon, nagsusumamo kami at pagalingin niyo na ang inyong mga anak na si Penaya Rafael Montano, Dr. Mickey Miranda, Joan Cabutahe, ang tuhod ni Abner Serra, recovery from stroke ni Maria Celia Vergara Perlita Bruno at ni Ariel Manansala,
Tulungan niyo po si Jonathan Simon Rivera, pati na ang kamag-anakan ni Ate Merly na si Rachel Mariano. Panginoon, alisin niyo po ang mga bumabagabag sa kanyang puso, ang mga pabigat. O Lord, panghawakan niyo po ang kanyang katawan lupa so that not only physical but spiritual and mental healing will come upon this person, O Lord. Tulungan niyo po siya. Tulungan niyo po ang buong sambayhayang ito. Panginoon, binigyan niyo na kami ng maraming biyaya pero nandito pa rin kami humihiling. Sapagkat alam namin wala po kaming asahan kundi kayo. So that we pray for a negative result for these persons. Si Jack and Joey Ceballos, Engineer Andy and Evelyn Di Maandal, si Elvin, si Freda Romentado, ang kanilang minamahal nila Ate Evelyn na si EJ Celestino, si Engineer Ed Miranda, si Flora Miranda, Elvira Laurio, Evelyn Laurio at Mila Alado. Sana po maging negative ang kanilang RT-PCR test, O Lord. Kayo po ang magbigay ng himala sa buhay nila. Kayo po nagbigay ng hininga ng buhay, ngunit sa takdang panahon kinuha niyo po ito ayon sa inyong panahon. Kaya't humingi po kami ng kaaliwan. Humingi po kami ng pag-ibig at yakapin po ang pamilya Esman sa pagpanaw ng sister-in-law ni Ate Heri Esman. Yakapin niyo po ang Medriano family sa pagpanaw po ng tatay at kapatid na babae ni Max Medriano. Ang Alorifa and Antonio families sa pagpanaw po ni Lolita Alorifa at ni Ella Antonio dahil po sa COVID. At kayo po, O Diyos, ang tumabi. Kayo po ang gumabay. Kayo po magbigay ng kalakasan sa pamilya Salinas Raros. Pamilya Salinas at Raros sa pagpanaw ni Joan Carion. Alam po naming masakit po ito, O Panginoon, pero kayo po ang nakakatalos ng lahat ng aming ginagawa at kayo po ang nagbibigay ng kaaliwan sa aming mga buhay. Tinawag niyo po kami upang magsamba sa umagang ito at tinatawag rin niyo po kami upang maging ilaw at asin sa mundong aming ginagalawan. Kaya't sa aming paghayo, O Panginoon, igawad niyo po, we humbly pray na igawad niyo po sa amin ang inyong dakilang bendisyon at ang inyong pagpapala sa pamagitan ng inyong abang lingkod. Mga minamahal ko sa buhay, tayo po ay naging tinatawag na gathered church para maging isang ganap na iglesia ng Diyos. Pero sa ating pagtawag, tinatawag pa rin tayo ng ating triune God, ang ating Diyos upang maging scattered church, para maging asin at ilaw sa mundong ating ginagalawan at sa ating paglisan sa banal na bulwagang ito sa presensya ng Diyos, tanggapin natin ang kanyang dakilang pagpapala. Naway ang biyaya ng Diyos Ama, ang naglalang ng langit at lupa, ang pagliligtas ng Diyos Anak na Kristo Jesus, ang pakikipisan, gabay at pag-ibig, kapayapaan ng banal na Espiritu, ang diwang bumabalot sa ating lahat, ay manatili sa atin mula ngayon, mamaya, bukas, at magpakailan pa man. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good Sam Fam. God
bless us all.